pag-aralan po natin yung isang siguro lahat po tayo makarelate dito. Dahil kailangan po natin na makita sa buhay natin yung ating paglilingkod ay may kaakibat na responsibilidad. Bago po tayo tumako sa ating mensahe, tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na banal, dakila at makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na binigay po ninyo sa amin na makinig ng iyong mga salita ngayong umaga, na makita namin ang aming sarili, Panginoon, kung saan mo kami dinadala sa aming paglilingkod. Pagpalain niyo po, Panginoon, mga kapatiran na makikinig, at malaya po kayong mangusap sa aming kalangitnan. Tunurin niyo po, Panginoon, ang kagalakan ang aming mga puso, na marinig, Panginoon, ang mga mensahe na nagmumula sa inyo, upang kami po ay lumakad ng ayon sa iyong kalooban. Pagpalain niyo po ang paspasan, ang mga salitang ito, at kayo po ang mahayag sa aming kalagitnaan sa umagang ito. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung kayo po may mga Bible ay buksan po natin sa Luke chapter 12, verse 35 to 48. Luke chapter 12, verse 35 to 48 po. Ang sabi po dito, maging handa kayong lagi at panatilihing maliwanag ang inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga aliping naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon buhat sa kasalan, upang kung ito'y dumating at kumatok at ay mabuksan nila agad ang pinto. Pinagpala ang mga aliping aabutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Tandaan ninyo, magbibihis siya at pauupuin sila, ipaganda sila ng pagkain at pagsisilbihan. Pinagpala sila kung maratnan silang handa pagdating ng Panginoon, maging sa hating gabi o sa madaling araw man. Sinasabi ko sa inyo, kung alam lamang ng may-ari ng bahay kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi na pababayaan makapasok ito, kayo man ay dapat na humanda sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Nagtanong si Pedro, Panginoon, sinasabi po ba ninyo ang palinagang ito para sa amin o para sa lahat? Sumagot ang Panginoon, sino nga ba ang tapat at matalinong katiwala? Sino ang katiwalang mamamahalain ng kanyang Panginoon sa kanyang sambahayan upang magbigay sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain sa takdang oras? Pinagpala ang aliping maratnang gumaganap ng tungkulin pag-uwi ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian nito. Ngunit kung sabihin ng aliping yun sa kanyang sarili, matatagalan pa ang pag-uwi ng aking Panginoon, bububugin niya ang mga kapwa niya aliping lalaki at babae, at siya'y kakain, iinom, maglalasing. Darating ang Panginoon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam, buong lupit siya parurusahan ng kanyang Panginoon at sasama sa mga suri. Ang aliping nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit nagpapabaya o kaya'y tumutupad sa ipinagagawa nito, siya ay parurusahan ng mabigat. Ngunit ang aliping hindi nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, magkulang man siya sa kanyang tungkulin, ay parurusahan lamang ng magaan. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng marami, at ang pinagkakatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin ng lalong marami. Purihin ang pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. Pag-usapan po natin yung pong tinatawag na responsibility.
Pag sinabi pong responsibility, ay halimbawa yung pong mga magulang, ano po yung responsibilidad natin sa mga anak? No? Si Brother Jaime ay matagal pong nag-abroad. No? At ang responsibilidad ay buhayin ng kanyang pamilya. No? Magtrabaho at buhayin ng kanyang pamilya. Yung mga nanay po ay responsibilidad na palakihin po yung mga anak sa tama. No? I-provide yung kanilang pangangailangan. Alam niyo po yung mga nanay, kahit na pagod yan, bagaman may mga time na nagreklamo yan, pero salita lang yon. Dahil yung tungkulin, yung responsibility ay kailangan gawin para sa pamilya. No? Pag nagtatrabaho ka, ang responsibilidad mo ay maging tapat doon sa kumpanya kung saan ka pumapasok. No? Paglingkuran yung kumpanya na higit sa inaasahan ng ating mga boss. Kung nag-aaral ka, ang responsibilidad mo ay Sino nag-aaral dito? Anong responsibility nung mga nag-aaral? Mag-aaral ng mabuti. No? Huwag naman po yung meron kaming pamangkin Pamangkin namin ito ni brother ko. Ang sabi ko, mabuti pa yung kinder, may graduation. No? Pero yung first year college, wala pong graduation yun. Ilang taon na siya sa first year college, hindi ka-graduate eh. Kasi walang graduation yung first year college, yung kinder mabuti pa. No? Kaya meron po sa Montana, nagsabi na, ako kung nakagraduate lang ako ng grade 1. No? Sabi niya, marami akong mararating sa buhay. Sabi ko, Brad, walang graduation sa grade 1, sa kinder meron. So, ibig sabihin, malaki po yung accountability natin sa ating mga sarili. Malaki po yung accountability natin. Sa pagganyan natin sa Panginoon, napakalaki ng ating responsibility sa sarili natin. Kasi pipili tayo kung ano yung magiging destiny natin. Tama ba? Pipiliin natin kung tayo ay maglilingkod sa Panginoon o hindi. Pipiliin natin kung tayo ba ay pupunta sa impyerno o hindi. Responsibilidad po natin sa ating mga sarili ito. No, kaya malaki po yung responsibility. Ang sabi, responsibility is a sense of duty and obligation to self and others. Yung daw responsibilidad ay katungkulan at obligasyon natin sa ating sarili at sa iba. No? Ang sabi, it is also means accepting duties of roles. No? Ano daw yung responsibilidad? Pagtanggap sa ating mga tungkulin at ano yung role natin sa buhay. Alam niyo po, yung mga artista, grabing gagaling pagdating sa roles. Isipin mo, iiyak ka sa harap ng camera. No? Okay lang kung katulad ka kay Nanay Kunching, magpapatotoo pa lang, nauna na yung iyak. No? Di ba? Ang hirap kong gawin yun. Kaya sabi nga, responsibility is also means accepting duties and roles. Ano pa? Responsibility means accountability, being trustworthy, and diligent. Ano ba sa Tagalog yung diligent? Ano yung malapit na Tagalog? Pakitingnan nga. Sabi diyan, accountability, pananagutan. No? Tama ba yung Tagalog ko, pananagutan, may accountability ka sa sarili mo at mapagkakatiwalaan. Ano ba yung diligent? Ha? Masipag. No? Alam niyo po, sino ang tamad? Wala akong yun eh. Wala sa kanya yung responsibility. Basta siya hihiga sa ilalim ng puno, kung mahuhulog yun hanggang kailan. No? Eh ang isang prutas pag mahulog, bulok na yun ha. Di ba? Mag-aatay ka ng mula. Ibig sabihin, yung responsibility ay ikaw meron kang pananagutan, hindi lamang sa sarili mo, kundi sa ibang tao. Kaya malaki po yung responsibility na tinatawag. No? Sa ating nga po mga Pilipino, pag sinabing responsibility, dito sa akin papasok ka ng trabaho, mag-i-start ka ng 6 o'clock. Ang time ko po 6:30 to 3:30 lang. Pero alam niyo po, hindi ako pwedeng umuwi ng 3:30
Kasi yung pa lang yung maglo-loading po yung mga ahente, mga salesman. Ang accountability ko doon, lahat ng kailangan nila sa akin nila kukunin. Kaya pag ako pumasok ng 6:30 to 3:30, uwi na ako. Hindi ako pwede umuwi. Umuwi ako pag wala na yung salesman lahat. Kaya hindi na kami nakikita ng anak ko dahil papasok ko ng maaga-maaga, uuwi ako kami na. Dahil sa, alam niyo po dito sa atin sa Pilipinas, lalo pag Chinese yung amo mo, yung trabaho ng tatlong tao, pwede sa kanila isa na lang. Isa lang. Pero doon sa kumpanya pinasukan ng anak kong bunso, palibasa nasa Amerika yung kanilang ang trabaho kasi nila doon, sila yung nag-deploy ng mga nurse sa US. Pag nakita ng boss mo na lampas ka na sa oras, sasabihin nila, lampas ka na sa oras Yung mga Koreano, naranasan ko yan merong mga trabaho sila. Sabi niya sa akin, Pastor, bakit ganun ng mga Pilipino? Pag sinabi mo break time, ayaw tumigil ang trabaho. No? Kasi sanay po tayo sa ganong responsibilidad. Tayo mga Pilipino, kahit di inuutos sa atin, ginagawa natin. Tama ba? Mga Pilipino, pag inuutosan, kahit di natin trabaho. Kaya gusto tayo na ibang bansa kasi yung responsibility, over tayo sa responsibility. No? Sa kanila, pag sinabing tapos na. No? Ang sabi po ni Miriam Webster, ang sabi niya, yung daw responsibilities, accountability, liability, or trustworthiness. No? Kaya po, ay yung talinhagang ito ay tumutukoy sa pagbabalik muli ng ating Panginoong Jesucristo at sa kanyang pagbabalik, tayo ay magsusulit sa ating ginawa. No, kaya ito po mahalaga sa ating mga mananampalataya. Ang sabi din, ang talinhagang ito ay dinagdag ng ating Panginoong Jesucristo na tayo ay magpatuloy sa paggawa o paglilingkod na nasa kanyang pagbabalik tatanggap tayo ng gantimpala. Nung inaasahan ng Panginoon sa atin, gagantimpalaan tayo ng Panginoon. But we need to responsible sa ating mga paglilingkod sa Panginoon. Kasi mayroong gantimpala Alam naman ba, namin bibigay sa yung gantimpala na gano'n-gano'n pa lang. Pag-inapan natin. No? Sino ba sa inyo yung nagbigay ng gantimpala na natutulog lang? Ito yung gantimpala mo dahil tamad ka, ito. Wala akong gano'n. No? Kinukwento ko nga sa inyo Pero kami driver nung araw, ang tamad. Pag inuutosan mo, ang tamad. Mahilig magreklamo. No? Ayun, sabi ng manager ko, dahil tamad ka, ito gagawin natin. Pagdating mo ng pintuan ng office, may nakalagay na upuan dyan, uupo ka dyan. No? Uupo ka. Wala kang gagawin, uupo ka lang dyan. Tapos pagdating ng o'clock, mag-break ka rin. Pagdating ng kalahating oras, uupo ka na naman dyan hanggang 3 o'clock ng hapon. Ganun ang gagawin mo kasi tamad ka Ayaw mong sumunod pag inuutosan ka. Alam mo, nung una, tuwang-tuwa naman kasi tamad ka Tuwang-tuwa siya sa trabaho niya. No? Magiging siya, uupo, mag-break, babalik, uupo. Alam mo, sabi ng unyo namin, gusto mo yung trabaho ng ganyan? Sinusweldoan ka ng ganyan? Aba, maawa ka sa sarili mo. Alam niyo po, after 1 month, nagkaroon po kami ng grievances kasi meron kami yun. Inilaman po namin na sa management, hindi po makatao yung ginagawa niyong ganyan. Walang trabaho ganyan. Pauupuin mo, patatayuin mo, paano po? Walang ganun Parang hindi tao yung trato sa tao. Pagka ganun, no? At siya din mismo, na rin na, hirap na siya nakaupo maghapon. Kasi wala siyang responsibilidad sa kanyang sarili. Para pala siyang parang robot lang, no? At tao pala nagsasawa sa ganun. Yung pong walang ginagawa. So yung gantimpala, sabi niya, yung talinhagang ito ay dinagdag ng ating Panginoong Jesucristo na tayo'y magpatuloy sa paggawa. Meron dapat tayong ginagawa sa ating buhay sa paglilingkod. Yung ba nakakasawa yung tayo nga minsan
Pag may sakit ka, ako, pinananakit na yung likod ko, mahiliga. Oh. Kasi wala tayong ibang iniisip. Kaya sabi niya, tatanggap tayo ng gantimpala sa pagbabalik ng ating Panginoon kung meron tayong gagawin. Kaya sabi dito, sabi ni Martin Wells, sabi niya, God has given us a talent and opportunities and He wants us to use them as His kingdom work. Kaya sabi diyan, ang Diyos po ay nagbigay sa atin ng regalo. Ano pa? Talento. Pagkakataon. Dahil ang gusto ng Panginoon ay gamitin tayo para sa Kanyang kaharian. Kaya nga po, wala pong nag-umukulang eh. Ang dami nating mga ministry sa loob ng church. Ang dami po, ay ako pastor, gusto ko maglinis sa CR. Ako, tuwa pastor niyan. Wala kang ginawa kung di magkuskus ng bawal. At talagang mahihiyak, pwede kang magsalamin. Pag nakita mo yung bawal, pwede kang magsalamin eh. Ministry po yan. No? At palagay ko, si Allen hindi gagawin yun kasi hindi niya ministry yan eh. Ang ministry niya tumugtog ng gitara. Pero ikaw, ang ministry mo, alam mo sabi ni former President Fidel Ramos, ang una daw niyang ministry ay mag-ayos ng silya pag Sunday. Sino ang kilala kay Fidel Ramos? Ako sabi ko nga sa inyo, wala akong kilala talaga yun. Pero pag binanggit ko si Tito, kilala niyo yun. No. Isipin mo yun, isang naging pangulo ng bansa, pero nagkaroon ng ministry sa loob ng church. No. Ang sabi po dito, ang talinhagang ito ay tumutukoy sa dalawang alipin at sa kanilang tungkulin o responsibilidad sa pagbabalik ng ating Panginoon. Una, ang isang alipin makikita natin na alam na yung kalooban ng kanyang Panginoon pero di niya ginawa. No? Ay sabi sa verse 47, at ang alipin nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit hindi naghanda ni sumunod sa kalooban niya ay tatanggap ng mabigat na parusa. Yan po yung mabigat. Yan po yung dapat natin isipin. No? Kung iniisip natin, ang dami kong alam. No? Pero sabi diyan, at ang alipin nakakalam ng kalooban ng Panginoon, ngunit hindi naganda ni sumunod sa kanyang kalooban, ay tatanggap ng mabigat na parusa. Ako, di ba wala na akong alam-alam? No? Ang sabi ng Santiago chapter 4 verse 17, ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa, ay nagkakasala. Ang isang tao po wala na alam niyang gawin at mayroon siyang kapasidad na gawin, ngunit hindi niya ito ginagawa, siya ay nagkakasala. Naalala ko po, nung pumasok ko sa Asia Brewery, wala akong alam. Sabi ko nga, naku, wala akong alam. Hindi magkuha ko ng case. Pumasok ko doon sa Asia Brewery, mas malaki pa yata katawan ko kay Pastor Poyet eh. No? Kasi, ang bigat na maging pahinante. Grabe ang bigat na maging pahinante. No? Tapos, ang outlet ko pa mga hotel. No? Kaya yung Quezon Hub na yan, di ba, nandyan yung Pegasus, nandyan yung Ganara Hotel, yan, mga outlet ko po yan yung araw. Diyan po ako umaga. No? Ako, marami ka makikita mga hindi ka nais-nais. Kasi nga, alam nyo naman yung Pegasus. No? Diyan po nang galing si Rosana Roses. Sabi niyan, yung ibig sabihin doon, sa mga bagay na ipinagkaloob sa atin, may responsibilidad o tungkulin tayo na dapat gampanan. Sino po dito yung maraming alam o maraming kakayanan? No? Yung pong tinatawag, ano ba sa English yun?
multitasking, jack of all trades, no? Alam mo lahat, no? May mga taong ganyan eh. Pag may binanggit ka, alam ka agad, no? Meron taong ganyan, napakagaling. Meron nga akong karpintero eh. Meron na akong pinagawa na bahay eh. Ang husay niya, no? Pero nagugulat ako, tuwing gagawa siya, meron naiiwan. Tapos gagawa na naman ng iba. Merong naiiwan. Ano ko, ano kaya itong karpintero? Ano kaya itong aking trabaho niya ito? Bakit kaya yung kapiraso na lang, iiwan pa yun, gagawa ulit ng iba. Pero madami pong alam. No? Yung meron pong taong ganon. Ngayon, sa ating pong mga mananampalataya, tinatanong kaya natin yung ating sarili, ano kaya talaga yung alam ko na pinagagawa sa akin ng Panginoon, pero hindi ko ginagawa. Yan. Meron po kaming nanay doon sa Centelia. 82 na siya. 82 na siya. Pero ang hangarin niya sa Panginoon doon, gusto ko gamitin mo ko para makapagdala ko ng kaluluwa. Meron pong isang pastor na dati, no, nakapatiran natin doon, na siya nakulong. No? At tumakulong siya, siya po ay nagpastor sa ulungan. At kung magpastor siya sa kulungan, paglabas na natin yung pastor siya. Pero it's sad to say, sa kanyang pagiging pastor ay nagkaroon po ng problema yung church na dissolve, nawala. No? At siya po ay nag-backslide. At dahil po dito sa kapatiran nato na 82 years old, siya po yung ginamit ng Panginoon para itong pastor na ito ay makabalik sa Panginoon. Siya po yung nagpapaalala, nag-aalalay, hanggang ang pastor na ito ay makabalik sa Panginoon at ngayon ginagamit na ulit ng Panginoon. 82 years old po. Mga kapatid. Ibig sabihin, meron pong iniisip niya sa kanyang sarili na kahit ako'y matanda na, hindi natatapos yung responsibilidad na binigay sa kanya ng Panginoon para gamitin ng Panginoon. And someday, haharap siya sa Panginoon, maalala ng Panginoon, mayroong isang bagay na ginawa sa akin yung kapatid nito. Karapat-dapat bigyan ng gantimpala. So malaki po yung ating responsibility. No? Ang sabi po ng ibig sabihin, no, doon sa mga bagay na mga ipinagkaloob sa atin, may responsibilidad po tayo tungkulin na dapat natin gampanan. Sabi ng verse 48 ng Luke, ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay. At ang pinagkakatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin sa lalong maraming bagay. Naku, yan po yung problema. Pag marami kang alam, marami kang ipagsusulit sa Panginoon. Kaya, salamat sa Panginoon, Brother Raime, yung mga kabataan dito, tinuruan ng lahat ng alam. No? Marami kang alam eh. Kung marami kang alam, o sige, gamitin mo yung alam mo lahat. No? Meron po akong pamangkin, siya po ay pinanganak na lumpo. No? Balik po yung kanyang paa, tapos hindi po talaga nagkamasa yung kanyang paa. At nung maliit po siya, dinadala po namin sa PGH dahil may nagsabi, doktor, kailangan siyang operahan dito sa paa, saka dito sa singit, dahil may tendency na makalakad. So ginawa po namin yun. Pero hindi po naging matagumpay yun kasi nung time na sinasanay sa paglakad, natumba, nasiraan po yung loob. Yung kanyang pong paa talagang hindi lumaki. Pero alam niyo po, hindi nyo lang kasi nakita yung bahay namin sa bundok. 500 step po yun. At siya po ay pag siya aatin ng gawain, dahil mayroong church sa taas, may church tayo sa baba, binabalo po ng rubber tire itong tuhod. Dahil simula sa taas, papaba, magpapadaus-us po yun. Pag walang balot, malalaknos yung kanyang tuhod. No, ito lang ginagamit na yung kamay na paggapang, no, from 500 step pababa. Siya po ang choir director nila sa taas sa simbahan.
Kaya lang, itong mabigat. Pag hindi mo siya kinarga pataas, kalahating araw po niya gagapangin yung simula sa baba. No? Gumagapang lang eh. Yung katawan niya, wala nang malaki. Kasing laki ng katawan ni Brother Lord, pero hindi malaki yung tiyan. Yung muscle yung malaki. Kasi nga kagagapang, malaki na talaga yung mga pagkain niya. Pero quite director siya. No? In spite na ganun po yung kanya kalagayan, ay talagang nagpagamit siya sa Panginoon. Si Bobby Doclayan, sino ba yung I think nakarating po dito si Bobby Doclayan sa atin eh. Yung bulag, sino namatanda nun? Bulag siya, dalawang mata. Naalala po ninyo, kumanta siya dito, tumugtog siya dito sa atin. Ang pangalan niya si Bobby Doclayan, na magaling siyang guminara. Nakapunta siya dito sa Sayo, hindi ko lang alam kung natandaan niyo pa yun. So, anniversary yata natin yun. Totally blind po siya nung ipinanganak. No? Yung asawa niya, hila-hila siya, kahit saan, na pag inibitahan mo, tutok-tok siya. Bakit? Ang dami niyang alam, pero alam niyo po, ginagawa niya yan sa lahat ng mga church. Nagpapatutuo siya kung paano siya ginagamit ng Panginoon, kumakanta siya, tumutugtog siya, lahat ginagawa niya. Dahil ang sabi niya, walang silbi ang talent na ito kung hindi ko gagamitin para sa Panginoon. Si Nick, sino nakakilala kay Nick? Ang hirap ng banggitin eh. Ano taga? Apelyido niya, no? Yung lives without limbs, wala siyang ganito. Walang ganyan, walang ganito. No, meron lang sumingit na 3 daliri yata dito sa gilid. Oh, isipin mo, naging epektibo siya. Kung titignan mo, wala siyang silbi. Meron mo, magsasalita siya, ipapatong mo sa lamesa, dahil hindi naman gano'n. Pero is very effective dahil binigyan siya ng talento ng Panginoon para i-share ang salita ng Panginoon sa mga kabataan. Panoorin niyo yung kanyang video. Umiiyak yung mga kabataan, niyayakap siya dahil nakita yung buhay niya na dapat walang silbi. Pero dahil meron siyang responsibility na ihayag ang salita ng Panginoon, marinig nila yung tinig ng Panginoon para galing sa kanya, maraming tao ang naliligtas. Sa kulungan at ministry po ito. Kasi he knows his responsibility. Alam na yung kanyang responsibility. Ang nakakatakot mga kapatid, pag-arap natin sa Panginoon, wala tayong masabi. Wala tayong masabi na mayroon akong ginawa. Kaya alam niyo po, kahit na napakadelikado sa kulungan, marami nagmi-ministry. Bakit? Responsibilidad nila na marinig ang salita ng Panginoon. Narinig niyo ba nakita niyo ba sa Facebook yung isang bata na nangangaral sa kalye? Nag-i-street ministry. Nakita mo yung bata? Ang liit lang ng bata. Pero ginagamit ng Panginoon. Kaya ngayon wala pwedeng sabihin ng tao na hindi mo narinig ang salita ng Panginoon. Hindi, pati bata ginagamit ngayon to preach the gospel. Para marinig yung salita ng Panginoon. Gagamitin ng Panginoon kahit ng mga bata kasi ayaw ng Panginoon na pagbabalik ng Panginoon, hindi kapag tinanong paano ginawa mo nung naging responsibilidad mo, wala po eh. Sinachallenge tayo even ng mga bata para gawin natin yung ating natutunan sa salita ng Panginoon. Kaya nga po ang sabi dito, kung sinasabi natin na marami tayong alam, maraming bagay na hahanapin sa atin ng Panginoon. Ngunit kung hindi natin ito ginampanan, responsibilidad ng mga alam natin, malaki ang pananagutan natin sa Panginoon. Kaya tayo bilang mga anak ng Diyos, nagsusumikap tayo. No? Alam niyo po, isang malaking kasalanan ng mga Pariseo, napakagagaling ng mga Pariseo eh. Ang husay nila. Makikita natin in John chapter 9 verse 13 to 21, makikita natin na nagpagaling ng Panginoon dyan.
Dinala nila yung bulan, no? Nung time na yon, yung bulan na yon, araw ng pamamahinga. Anong tawag nila doon? Araw ng pamamahinga. Sabbath day. Yung Sabbath day, bawal kang maglakad ng 1 kilometro o kalahating kilometro, tapos may dala ka, may buwat-buwat ka. Nung pinagaling yung bulan, sabi ng Panginoon, tumayo ka, buhatin mo yung higaan mo. Nakita ng mga Pariseo yun. Sabi nila, sino nagsabi sa'yo, maglakad ka at buhatin mo yung higaan mo? Sabi ng bulag, yun nagpagaling sa akin. Galit na galit sila sa Panginoon at tatalino nila. Alam na alam po nila yung kautusan. Pero ito po yung ito po yung mabigat sa mga Pariseo. Ang dami-dami nilang alam sa salita ng Diyos, pero hindi nila kayang i-apply sa kanilang sarili yung salita ng Diyos. Kaya galit na galit sila sa ating Panginoon. Kaya po ang mga Pariseo noong panahon na yon, bagamat alam nila yung kautusan, nananatili sila doon sa kanilang kasalanan. Bakit? Matatalino po sila. Pero they cannot apply the Word of God in their hearts. No? Kinu-question nila yung pagpapagaling ng Panginoon dahil araw ng Sabat. Pero sila hindi nila pwede i-apply yung kanilang natutunan. Ang sabi po ng 2 Peter chapter 2 verse 21, mabuti pang hindi nila natutuhan ang daang matuwid kaysa talikdan matapos matutuhan ang banal na utos na ibinigay sa kanila. Alam niyo po, mas magaan pa yung parusa sa mga taong naging mabuti. Hindi natin yung salita ng Panginoon. Kasi wala sasabihin ng Panginoon, o sige, consider ko na to. No? Ordinary, i-consider ko na kasi wala naman siyang narinig, kaya hindi na alam kung paano gagawin yung kalooban ng Panginoon. Pero dito sa church, tayo na nakakarinig ng salita ng Panginoon, malaki po yung pananagutan natin kasi wala tayong reason kung bakit hindi natin gagawin yung mga bagay na pinagagawa ng Panginoon na alam natin ito yung kalooban ng Panginoon. Wala tayong reason, wala tayong dahilan. Kaya sabi ko nga, kung merong mga tao umaalis sa church, na ang reason nila, ayaw ko dun sa church na yan. No? Hindi ako satisfied yan. Alam niyo po, hindi ko po iiyakan. Apan mo ito, hindi ko po siya iiyakan. Bakit? Para sa akin, ginawa ko ang lahat, responsibilidad niya sa Diyos yung kanyang narinig. Totoo po yun. Nagturo tayo, nangaral tayo ng salita ng Panginoon. Ano pa po ang sabi dito? Ang sabi ng Luke chapter 12 verse 48, ngunit ang alipin hindi nakakaalam. Ito po yung pangalawa muna. Tingnan natin yung pangalawang tao. Ang sabi niya, ang isang alipin na hindi alam ang kalooban ng Panginoon, ngunit gumawa rin ng mga bagay na labag sa Panginoon, ay tatanggap ng magaang parusa. Pero may parusa pa rin, ha? Huwag niyo isipin na walang parusa, may parusa pa rin. Maaaring merong reason na, maaaring dahilan lang. No? Kasi tingin natin sa Panginoon, baka Lord, Panginoon na po yung nagsabi, pero namang magaan. No? Ang sabi ng prophet, ngunit ang alipin hindi nakakalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, nagkulang man siya sa kanyang tungkulin, ay parurusahan lamang ng magaan. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng marami, at ang pinagkakatiwala ng lalong maraming bagay ay pananagutin ng lalong marami. No? Kaya gaano man karami o kaunti ang ating kaloob, ipagsusulit natin dito sa Diyos, anumang bagay ang ating pananagutan o responsibilidad. Kaya pupunta po tayo dito sa 4 things of our sound responsibility. Ano ba yung mga responsibilidad natin? Number 1, sabi niya, it is our responsibility to belong to a local Bible-believing church. Mga kapatid, ito po yung panahon, ha? Marami pong nagtuturo, no? ng mga maling katuruan. Sino po yung nakakita
Awakening Church. Awakening Church. Noon na, yung ultimo nga negosyo niya, may tatak na demonyo, di ba? Napanood niyo ba yun? Sino nga yung Pastor Royet? Yung pastor? Nakalimutan ko eh. Ha? Rolando Garcia. Rolando Garcia, nung araw, narinig ko na yung Awakening Church, wala silang mga turong gano'n. At nalungkot ko ako kung sino yung kanyang mentor, yung hinahangaan ng marami, si Pastor Ed Lapis. Ngayon po, tinanggal na nga po si Pastor Ed Lapis sa Paris Broadcasting Company dahil po sa mga kakaibang turo din niya. Kaya sabi niya, it is our responsibility to belong to a local believing church, no? Ang tungkulin natin o responsibilidad natin ay maging bahagi ng isang iglesia na naniniwala sa Biblia. Pero po tayo kapatiran, nung una na-impress ako, magaling ko. Pero nung time na kami po ay nagpa-Bible study, meron po lumabas sa kanya na sabi niya, ang pananampalataya daw po ay nagmula nung mamatay at muling nabuhay ang ating Panginoon. Ang sabi po ng isang kasama, Brad, paano yung pananampalataya ni Abraham? Wala pa yung law, wala pa yung kautusan, may pananampalataya na. Alam niyo po, nung marinig ko, hindi ko na po pinatayo sa pulpito. Hindi po pala siya naniniwala sa buong Biblia. Kaya man yung mga kapatid, mag-ingat po tayo sa ating pinapakinggan. Lalo sa social media. Madalas sabihin ni Brother Rodel na lahat ang nakita natin sa Facebook, hindi totoo yun. No? Alam niyo po, tingnan po ninyo, no? Ang sabi, hindi natin maaaring sabihin tayo yung Kristiyano kasi ang daming universal member. No? Kanina po, nung kami papunta dito, ang dami po sa Montalban, sa highway na nag-aabang. Sabi ko dito kayo, sabi ko, yan mga yan, nag-aabang na sasakyan yan, papuntang Metro East. Marami po kasi sa Montalban, umaakit sa church dito po sa Victory. Hindi po masama yun, ha? Anong reason mo kung bakit hindi ka umaakit sa mga church? Ang dami pong church sa Montalban. Kanto-kanto po yung church dyan. Minsan nga, nag-aabawan pa nga ng Metro East. Oh. Bakit hindi ka umatin? Kasi ganito po yan. Pag sinabi, saan ka umatin? Sa Victory ako. Baka hindi na si Lord yung dala-dala mo, baka yung pangalan ng church kung saan ka dumadalo. Pero mabigat, wala, umatin ka lang dahil gusto mong isatisfy yung sarili mo, natutuwa ka na doon ka umatin dahil pag tinatanong ka, meron kabilang doon ng mga artista. Kabilang doon yung mga mayayaman. Kaya ikaw mismo ang piling mo doon, kaya ka dumadalo, ay dahil ka-level mo sila. Pero ang katotohanan, wala kang responsibility sa sarili mo. Ay sabi niya, tingnan natin, ang tungkulin natin o responsibilidad ay maging bahagi ng isang iglesia na naniniwala sa Biblia. Hindi natin maaaring sabihin na tayo Kristiyano o isang mananampalataya na wala kang kinabibilangang iglesia. Ano mangyayari sa'yo? Para siyang estudyante na walang paaralan. Narinig ko po minsan, natutuwa ako sa sabi ganyan. May nag-uusap. Nasabing ganyan. Nakakita po sila na nagtitinda ng banana Q. Sa isang university. Ay sabi nung isa, ganyan-ganyan lang yan. No? Pero may kapatid niya sa UP. Sabi nung nag-uusap. Gaganyan-ganyan lang, tinuro ko yung nagtitinda ng banana Q. Sabi nga, gaganyan-ganyan lang yan, nagtitinda ng banana Q. Pero may kapatid niya sa UP. Sabi niya, talaga? Sabi niya, ano kinukuha sa UP? Wala, nagtitinda rin ng banana Q. Diba? Kailangan lang doon ka. Pag tinanong ka, estudyante ako ng UP, kumukuha ako ng law.
Dapat ganun tayong mga Kristiyano, ano pa? O isang magulang na walang pamilya. Hindi mo pwedeng sabihin magulang ka, pero wala kang pamilya. Di ba? O yung sundalo, walang pinabibilangan na upo. Yung tinatawag na one-man army. Wala po ganun. Pag tinanong ka, pag sinabi sa'yo na, saan ka ba dumagalo? Diyan, lahat ng simbahan, pinagalohan ko. Kaya pala wala ka responsibilidad eh. Kaya nga napag-usapan namin ni Pastor Raul. Pastor, kailangan mo nang kumuha ng church, nang umupa ng kahit ano. Kasi pag sinabi, Pastor, dadalo po kami sa church ninyo, saan po ba yung church ninyo? Nandito sa puno ng mangga. Hindi pwede yun. Hindi pwede ituro mo yung mangga. Pag tinanong ba, saan ka nakabilang na church? Sa puno ng mangga. Pwede ba yun? Walang ganun eh. Kaya nga tayo kahit nahihirapan tayo, umupo tayo ng meeting para masabi natin na lahat ng dinadala natin, ilalagay natin sa church, kabilang sila sa church, para pag tinatanong sila, meron silang sinasabi na ako, kabilang ako sa church na yan. Kaya si Pastor Raul, umuha ng magandang church eh. Oo. Gusto nyo makita? Punta kayo doon. Sabi na, Pastor, sasama ako doon. Pupunta ako sa Morong para makita ko yung sinasabi ng Pastor na church. Naka-aircon pa yun. Alam mo, nung araw, magkatayo ng church, walang aircon, kung pamaypay lang yun. Kasi Nanay Vicky, matagal na sa pag-ilingkod sa Panginoon, alam ni Nanay Vicky, tatayo ng church, hindi ano yung aircon, basta ang mahalaga may church. Ngayon, pag kulang-kulang ang aircon, ang init ng church, hindi na kami babalik dyan. Di ba? Pagka gano'n, ang isip natin, wala po tayong responsibility to belong a local church, Bible-believing church. No? Dapat pinagmamalaki natin yung ating church. No? Diyan sa church na yan, naglilingkod ng totoo yung mga kapatid natin. Hindi po, nung Sunday, pagkatapos po ng church, hindi pa po, pagkatapos po ng church, meron po kami kapatid na 5 yung anak. Yung binabanggit ko sa inyo. Hindi ko alam kung ano po nangyari sa kanya, sumama yung pakiramdam niya. Nung tingnan ko po yung kamay, kanya na pinipilit kong ituwid, hindi ko kayang ituwid. At siya pala ay masama na yung pakiramdam. At nung gabi, tinext ko si Sister Gemma. Sabi po niya, Sister Gemma, kailangan pumadala yung kapatid natin sa ospital. Hindi namin alam yung sitwasyon. Sabi ko, sige, nagmotor po kami mag-asawa. At napag-usapan po na, dali na natin sa ospital. Gabi na ho, nagkataon po, nasabi namin, sige, sunduin nyo, pagkita tayo sa ospital. Iniisip ko mabuti, mayroon pong ospital doon na H-Bill ang pangalan. Pero, kilala po yung ospital na yon na high bill. Kasi napakamahal talaga maningil. Sabi ko, ako, wala tayong pera. Walang pera yun. Sabi ko, dali na lang natin sa Inares. Naku, iniisip ko bago magamot sa Inares, patay na. Dahil sa tagal, linggo pa, walang doktor. Sabi ko, dali natin sa private doctor. Dinala po namin sa private doctor. Nung makita ko yung doktor, the doctor is out. Naku ako, yung Panginoon, sabi ko, ano kaya? Nung dumating po yung pasyente, may dumating pong naka-pick up. Palibasa, nakapuruntong, naka-ano po yung ano. Sabi ni Sister Gemma, nag-aantay po ba kayo ng doktor? Ako yung doktor! Sabi nang, sumit ng doktor eh. Ako yung doktor! Sabi ko, Dok, magandang hapon po. Kasi may pasyente po kami kako. Kaya lang, kung
gawin ka lang. Hindi kami pinapansin ng doktor. Pero hindi siya nagsasara ng pinto. Dumating po yung kapatiran, hindi na po dumidilat yung mata. At maitim na yung labi, hindi na rin mo makalakad. Hindi, sabi ko, sige, alalayan natin. Okay naman yung doktor, pinapasok. Pero sabi ng doktor, dalhin niyo yan sa ospital. O kaya, kalapatan ko siya ng gamot. Pag di nyo dinala yan sa ospital ngayong gabi, bukas iiyakan na ninyo yan. Sabi sa amin ng doktor. Sabi ko, sige o, gawin natin lahat ng paraan. Stedema, nagdala po ng 1.5. Sabi ng doktor, isiswero mo yan, bibigyan ko yan ng vitamins, pero yung swero ko 3,000. Sabi ko, mahal na swero nito. 3,000. Sabi ko kay Stedema, wala na tayong magagawa. Buhay ang hinahabol natin, mag-withdraw tayo ng pera. Nag-withdraw po kami, habang nag-withdraw siya, haba ng pila sa BDA. Sabi ko, Panginoon, huwag mo naman kunin. 5 yung anak nito. 5, no? May sanggol na 2 buwan. Sabi ko, sa bagay yung sanggol, pwede namin kunin mag-asawa. Kasi kung kami 60 ako ngayon, pagdating ng 15 anyos, 75, baka buhay pa ako nun. Sabi ko, ma-okay pa yung bata. Sa madaling sabi ko, pina-injection na namin at todo-todo kami panalangin namin. Kasi sana nung gagaling yung 5 bata, mga kapatid. No? Paghahati-hatian namin sa church yun. Yung 5 bata. Sa madaling sabi, siya po ay lumakas. Pero pagkatapos po noon, inuwi namin sa bahay. Hindi namin inuwi sa bahay nila, yung tinitira nila. Kasi yung bahay po nila, walang ilaw, walang tubig. Kaya lamang kung may ilaw na malungkot, ninigyan ni Brother Boy ng solar na ilaw. Yun lang po. Imagine po ninyo yung bahay na walang tubig, walang ilaw. Gaano kahirap yun? Di, sabi ko, doon muna, Brother Boy, hanggang pag umaga. Pero nung umaga, bago umalis nung gabi, sabi ko sa kanya, sis, ingatan mo yung sarili mo. Hindi na sa'yo, sa mga anak mo na lang. Di mayan. Magkaroon ka ng responsibility. Isipin mo, 1 month pala kumaan ka sa motor, nagmumotor. No? Kung hindi lang ako pastor, baka nakatikim sa akin yun. Isipin mo, magmumotor ka 1 buwan ka pala. Sino ba dito naniniwala sa ina? Sabi ko lang, moderno na kayo. Si nanay. Di ba, nanay, nung araw, pag nanganak ka, magpapahilot ka, maghahanap ka ng mga ugat-ugat na mapapait, tapos iinom ka pa ng, ano ba yung tawag ko, syoktong ba? Ako po, naalala ko pa yun eh. Para mailabas mo yung mga patay na dugo. Tapos ikaw, kapapanganak mo lang, bubuka-buka ka sa motor. Oh. Alam niyo po ba, meron akong nakasabay na nagpatingin ako. Sino yung nakapagpatingin sa inyo sa healing galing? Alam niyo ba yung healing galing? Meron po akong nakasabay, nakakulubog siya ng kumot, naka-jacket, babae po ito. At siya po ay bagong panganak. At ang sabi sa kanya ng mga tao, naku, nakasumpit ka ng hapon. Nung kami nasa healing galing, sabi niya, Bro, ano ba yung gagawin ko para lumakas yung pasyente? Sabi naman, sila mamamatay na. Sabi ba naman nung healing galing, naku, painumin mo yan ang ihi ng lapu-lapu. Sabi ko, mamamatay na itong babae ito. Di ba nakakainom ng ihi ng lapu-lapu? Isipin po ninyo yun, yung mga ganong sinasabi. Pero alam mo kung bakit ano sinasabi ng doktor? You are not responsible to yourself. Hindi ka naging responsable sa sarili mo kaya nagkaganyan ka. Di ba?
Pag hindi tayo naging responsible sa sarili natin, maaaring mangyari sa atin yung mga katulad na, no? Ako, aminado po ako, natuto po ako. Nung ako po ay magaling, hindi ko po nararanasan yung sugar. Nako, mahilig ko sa chocolate. Kami nung anak ko, nangungupit kami ng chocolate sa rep. O kaya pag kami nagtimpla ng 3-in-1, may asukal pa yun. Ganun kami, hindi namin sinasabi. Nung ako po ay magkaroon ng sugar, pag ako'y natitim kumain ng chocolate, nako, tataas yung aking sugar. Ibig sabihin, nagkakaroon ako ng responsibilidad sa sarili ko na huwag gawin yung mga bagay na ako rin ang mag-aanay. Ako rin ang mahihirapan. Kaya po sa isang mananampalataya, no, kailangan po natin matutunan ano po yung mga bagay na dapat kong matutunan na i-apply ko sa aking buhay. No? Sige, tuloy po tayo. Nakikita po natin sa Bagong Tipan, normal na maging bahagi po ng isang iglesia pagkatapos sa tumanggap sa Panginoon. Mag-aakilalagay kayo, sabi ng Acts, kaya ang mga naniwala sa kanyang sinabi, nung mga aral po dito si Apostol Pedro, anong ginawa nila? Nagbautismo, nadagdag sa kanila ang may 3,000 katao araw-araw ng kanilang pangangaral. No? Ibig sabihin, meron silang kinalalagyan. Idinadagdag nila saan sa church. Siguro sasabihin ng pastor, gaano malaki kaya yung church na 3,000 ang naliligtas? Hindi po noon ang church, ang setting ng church noon, parang ganito, house church lang. Inilalagay nila sa mga bahay-bahay yung mga naliligtas. Ang sabi ng Hebrews chapter 2 verse 12, ganito ang kanyang sinabi, ipapahayag ko sa aking mga kapatid ang iyong pangalan at aawit ako ng papuri sa inyo sa gitna ng kongregasyon, kapulungan. Ibig sabihin, meron talagang kapulungan noon na tinatawag na we are a member of this kapulungan. Nandun tayo. No? Ang sabi nga ni Watchman, sabi niya doon, ito yung kunin niyo. Sa kanyang pag-iisa, hindi niya magawang makapaglingkod ng epekto, no? Naroon ng hirap na kanyang naranasan. Ano man yung pagkakataon na dumating, lagi itong nagsasara, na kahit ano ang kanyang gawin, parang inuutog na yung kanyang ulo sa pader, na ma-realize niya na kailangan niya ang tulong ng mga kapwa Kristiyano at ng Panginoong Yesus. So malaking bagay na you are belong to the church. Kasi mayroong tumutulong sa iyo. No? Pangalawang bagay po, ang sabi po dito, it is your responsibility to faithfully fellowship with your local church. Sabi po dyan, ang ating pong katungkulan o responsibilidad ay maging tapat saan? Sa fellowship, sa samahan within your local churches, sa ating mga local churches. Kaya nga po nabanggit natin, madalas natin banggitin yung Hebrews chapter 10:25. Huwag natin pabayaan yung ating pagtitipon. No? Sabi niyan, sikapin natin mapukaw ang damdamin ng bawat isa sa pag-ibig sa kapwa at paggawa ng mabuti at huwag kaligtaang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan. Palakasin ng loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita natin malapit na ang pagdating ng ating Panginoon. Ano po yung ginagawa? No, nagtitipon, nagpapalakasan sa isa't isa. So ito po ay mga responsibility natin sa ating paglilingkod sa Panginoon. Meron pong nangyari kay Nehemiah. No? Sabi ni Nehemiah 13-11, nagalit ako sa mga namamahala at sinabi ko, bakit pinababayaan niyo ang bahay ng Diyos? Kaya ipinatawag ko ang lahat at ipinalik sa kanilang tungkulin. Kaya nangyari po yan. Noong time ni Nehemiah, nung pinabayaan na yung church, wala na. No? Kaya sabi niya, ginawa ni Nehemiah, ibalik natin sa tungkulin yung mga dati. No, para merong magkaroon ng i-maintain yung church. No? Kaya tayo po mga kapatid, yung dapat na nilagay, mag-function po tayo sa pinagagawa sa atin ng ating Panginoon.
chapter 1, verse 3 and 4. Ipinahayag na namin sa inyo sa aming nakita at narinig upang makasama kayo sa pakikisasama at sa kanyang anak na si Jesucristo. Sinabi namin ito upang malubos ang ating kagalakan. So sabi na po sa luwan dito, upang makasama namin kayo sa pakikisa sa ating Panginoon. Mapapansin po natin, makikita natin yung salitang ginamit dito na makasama o pakikisama sa wikang English ay fellowship. Pag may fellowship tayo, di ba hinahanap-hanap po natin yung fellowship pag di po tayo nakakatalo? No? Naku, nalulungkot ako kasi hindi na ako nakasama sa fellowship. No? Sa wikang Grego po, yung ginamit po nito ay koinonia. No? Nang ibig sabihin, a close association relationship, nang ibig sabihin ay mayroong malapit na ugnayan sa isa't isa. Kaya po tayo, nalulungkot tayo pagka mayroong nawawala sa atin, mayroong dinaramdam sa atin, nalulungkot po tayo. That is the power of fellowship. No? Nang ibig sabihin ito yung pagbabahagi ng personal na kaalaman, wala kasi ng bawat. Kaya po meron po tayong mga online Bible study, no? Hindi lang po kami ngayon, sa ngayon po kasi, hindi po ako nakakadalo ng ating online Bible study dahil meron din po kami training every Friday. Kasi po, marami po doon sa Centennial ng mga bago na kailangan po nila yung pundasyon. Ano ba yung pundasyon na kanilang pananampalataya? No, kaya natuturo po kami doon na doon po yung ating pinag-aralan po dito. Kung yung natatandaan po ninyo, itong lesson natin, yung ginagamit natin pa sa OYET, PMC Bible Training, yung lesson, no? Doon itinuturo po natin yun. Kaya po, kinakailangan po natin na sabi nga po dito, ang ibig sabihin nito, yung pagbabahagi, personal na kaalaman, at tulungan ng bawat isa sa buong pusong sumunod sa pamagitan ng ating Panginoon. Nais na apostoluhan na ang bumabasa ng talatang ito ay maibahagi ng kanilang kagalakan upang ang kalakasan ng kanilang kapwa. Katulad nito, maranasan ng iba ang buhay na walang hanggan na kay Kristo Jesus. Kanino po nila matututunan yun? Dapat sa atin. No? Responsibilidad po natin yan sa ating mga anak, sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kaibigan. Madalas po natin sabihin yan because we have a responsibility to them. No? Pangatlo po, ay sabi dito, ano ba yung kalagayan natin? No? Kung makikita natin yung iba, kukunti lamang po yung kaloob na talento. No? Hindi pantay-pantay yung binigay, katulad kay Brother Jaime, marunong manahi, marunong gumawa ng gown, no? Marunong sa music, no? Pero iba sa atin, hindi po pantay-pantay. Pero wag po tayong maingit doon. Dahil mayroong unique ang Panginoon na binigay sa atin na tayo lang din yung nakakaalam. No? Wag po tayong malungkot kung meron tayong pero mga kapatid, yung maraming kakayanan naman, huwag naman natin maliitin. Dahil lang yung kaya niya. No? As much as long na ginagawa niya po yung kanyang kaya, pagdating sa paglilingkod sa Panginoon, ay pagpapala mo niya. Ito pong maliit na, ito po, di ba? Bakit po kaya siya maliit? Bakit hindi na lang kaya pinagpare-pareho ng Panginoon niya daliri natin? Di ba? O, simple yan natin. Pag malaki, ang hirap ikasya dito. Kaya ito lang maliit eh. Ito lang yung kasya. Di ba? Eh kung ito kakasya ba yun sa butas? Hindi. Kaya merong maliit. No? Ito yung masipag eh. Di ba? Kaya pagdating sa pagbibigay ng kaloob, iba-iba gamitin natin para sa ikaluluwalhati ng Panginoon. Kaya po, yung meron, isipin nyo ha, itong mga batang ito, no? Si Kate, nagsulang na lang ako. Dati kagahit-kahit. Ngayon tumutugtog na. Ngayon may bonus pa, nag-MC pa. O malay po, si Nanay Lolita, makita natin, nag-MC dito.
Kasi si Nanay Kutsing, nakakakanta na doon sa urong. Di ba? Napakaganda. Kasi nga, yung talentong ibinigay sa amin ng Panginoon, hindi po lahat kaya po natin. Meron pong isang ilustrasyon dito. No? Andiyan ba? Sabi po dito, ito po, meron po akong kakilalang pastor. Kaibigan ko po yung pastor. Alam ko po yung pastor, ganyan lang po kaligid. At siya po ay Cuba. Cuba po yung pastor. Maliit. May, ano nga tawag doon yung, pinamanak na, may diferensya talaga siya. May umpok yung kanyang anak, pero hindi niya mo kalaki, tapos yung tiko niya. Siya po ay nag-aral sa Paul Theological Seminary. Alam niyo po, sa kaliitan ng pastor na to, napakahusay po ng gitara. At isa po sa tinuruan niya na naging magaling sa gitara, yung pong anak ni Pastor Willie Leal, na si Gary. Naging magaling si Gary dahil po sa pastor niya. Pero kung titingnan mo yung kanyang physical na kaanyuan, parang sasabihin mo wala siyang kaloob. Dahil na sa physical. Pero siya po ay isang napakagaling ng musician na pastor. Kaya hindi po pwedeng maliitin natin yung ating kapatid sa Panginoon. Minsan, makakarinig po tayo na may mga pastor na sinisiraan po yung mga full gospel. Ay, mga full gospel na nangiingay na. At saka yung full gospel, mga mali yung doktrina nila. Kaya alam mo, nakakarinig po tayo na ganyan. No? Pero alam nyo mga kapatid, yung time na si Moses ay ginamit ng Panginoon, yung kanyang kapatid na dalawa, si Miriam at saka si Aaron, sinasabi, siya lang ba yung pinili ng Diyos? Sa kanya lang ba, siya lang ba yung pinakausap ng Diyos? No? What is the reason? Kung bakit sinasabi niya? Kasi nananatili po sila, nagsiselo sila, doon sa ibinigay na kaloob ng Diyos para kay Moses. No? Kaya po mga kapatid, ang sabi po ulit ng 12:48, ang binigyan ng marami ay hahanapan ng marami. No? Mga kapatid, kung meron tayong kakayanan, huwag po natin ipagkait ito pagdating sa gawain ng Panginoon. Huwag po natin ipagkait. Kung saan tayo pwedeng gamitin ng Panginoon, sabihin natin, Lord, nandito ako, gamitin mo ako. Hindi pa po late ang lahat. No? Din na nakita ko kasabay ko kakanta sa linggo. Sabi ko, Lord, kahit man lang oras ay magkaroon ng bahagi sa gawain ng Panginoon na kahit na matatanda na sila. Alam niyo po, kahit gaano karami o kalaki ang kaloob o talento, mga kakayanan kapag hindi natin ito ginamit ng wasto, may malaki tayong pananagutan sa ating Panginoon. Ang apat, sabi dito, ang apat na po tayo. Sabi po dito pang-apat, no? Number 4, it is your responsibility to faithfully support the ministry of your local church. Isa po sa malaking tungkulin natin o responsibilidad na suportahan po natin. Sabi doon, faithfully support. Hindi lang po sinabing to support, kundi faithfully support the ministry of your local church. Tungkulin natin na tapat na suportahan ang ministeryong gawain ng iglesia ng aming Panginoon. Alam niyo po, talaga pong sa kasalukuyan po, no, nagulat po ako, napakadami pong vlogger dito sa Pilipinas. At sila po nagsusuporta, wala pong nagsasabi, di ba? Ngayon po, ang ano po ng mga vlogger ngayon, ay ano ginagawa nila? Magpakain, magbigay, di ba? Nakikita po, wala pong nagsasabi nun. No? Para masuportahan yung kanilang ginagawang content, ay kailangan nilang magbalik doon sa mga tao nung kung gaano kalaki yung kinita nila. Tama po ba ako?
po sila, natututunan nila eh. Tayo po kayong mga Kristiyano sa pagbabalik ng Panginoon, isa po yan sa tinatanong sa atin ng Panginoon, nagkaroon ka ba ng bahagi, ng support sa gawain ng ating Panginoon? Alam niyo po, meron po akong simbahan na nagaluhan. Alam niyo po, ilang beses sa kasal, lumating po ako sa kasal. Hindi pa po kasal ha, renewal of vows, anniversary ng kasal, 25 years anniversary. Nagulat po ako dahil binilang po, 4 na beses po kami nagbigay. Mabuti na lang mga kapatid na kapagpalit ako ng tig-20. Sabi ko, may laban-laban. Binigyan po ko ng kasal po yun. Sa kanila lahat, pati patay. May pagbibigay. Kaya one time, nung ako po ay niyaya nito, brother ko na mag-service sa patay. Ang pagsiservice ako kung patay, asawa ng nagpapa 5-6. Maraming pera ho yun. At pagkatapos ko pong magsalita, ang sabi po sa akin ng babae, Pastor, magkano ho? Sanay po sila sa pari eh. Magkababayad talaga sa pari pagpatay. Hindi na po natin alam, dahil matagal na panahon. Sabi ko po, ay huwag na po. Sabi ko, hindi po ako tumatanggap ng gift sa patay. Sa buhay lang po ako tumatanggap. Pinagpipilitan ko sa akin, pero hindi ko talaga tinanggap. Kasi ang panuntunan ko po ay, hindi po mananampalataya to. Ang panuntunan ko po, hindi po ako hanggang maaari, ayoko po tumanggap sa patay. Dahil sabi niya, ibahagi mo yung salita ng Diyos sa walang bayad. Pinipilit po sa akin yung pera. Nung makita ko po yung pera, 2,000 ako, sayang gawin po. Tinanggap po. Pero hindi po totoo, hindi po talaga namin tinanggap. Dahil gusto po namin ipakita na tayo mga lingkod, anak ng Diyos, hindi po tayo after dun sa pera, after po tayo dun sa salita ng Diyos na kanila pong narinig. Kaya takang-taka po yung babae, no? Ayaw tanggapin yung kanilang binibigay. No? So, nandyan po yung talata, no? Ang sabi, yung Malakay, chapter 3, paano nila pinagpala yung gawain ng Panginoon at that time. So, they give, no? Yung kanilang pinikita. Kasi, wala naman po talagang pag-aari yung mga Levites noon. So, kaya kailangan magbigay sila to support the temple. Yung needs of the temple at the time. Sa panahon natin ngayon, is to support, ano yung susuportahan natin? Yung gawain ng Panginoon sa pamagitan ng church. Nako, pag si Pastor Royer, hindi natin sinuportahan yan. Magsisimula maglakad dito yan sa Pasig hanggang Morong. Gabi na makakarating doon. Ubus na yung binti nila ng mga sumasama. Ayaw ng Lord na magsasaper ang gawain ng Panginoon dahil we cannot support the ministry. No? Ang mga Koreano nga eh, alam nyo, sabi, nahamon talaga ako doon sa pinuntahan sa seminar. Sabi niya, kung merong mga member dito na kayo nagta-tricycle, magkano na kayo ng tricycle? Doon sa country homes, magkano tricycle? Mr. Shirley, pag ikaw ang magta-tricycle, galing lang doon sa kanto, hanggang doon sa bahay niyo. 27. Kung maglalakad ka ng 1 day a week, isang araw lang kayo maglalakad, no? Sa isang linggo, meron kang 27 pesos na pwedeng ibigay para sa mission. Magkano po yun sa isang buwan? 27 times 4. 108. Meron tayong 108 pesos para sa mission natin. Para sa Morong. Isang araw nakapag-exercise ka. 27 pesos. Maglalakad ka para lamang
Iisipin mo, ibibigay mo to 27 pesos for mission. Hindi ka sasakay ng tricycle. Bibigay mo yun. Kung meron, ilan tayo ngayon dito lahat, kung meron ganun thinking, ang bawat isa sa atin, halimbawa na lang ngayong umaga, nasa 30 tayo, i-times mo yung 108. Magkano lalabas? Sige nga, i-times mo nga. Sige nga, Arlo. I-times mo yung 108 times 30. Magkano lalabas? Sige pa, i-times nyo. Sige. Magkano lalabas? Ha? Sige. Magmamat muna tayo. Sabi niya, it is your responsibility to faithfully support the ministry of your local church. Magkano? Na-times nyo na? Magkano? 3,000? 3,240. Hindi na mahirapan si Pastor Onyet. Hindi na mahirapan yung Zion. Dahil meron tayong 3,440 na ibibigay para sa mission. 27 pesos lang. Kita nyo? Magaan ba sa atin yung mahirap to support the ministry of the church? Hindi mahirap. Kaya nga, sabi ko nga, totoo nga yung sinabi ng Koreano ha. Ay sabi nga, if you want to support the pastor, support your church. Sabi niya. Di ba? Totoo yun. Kaya pala sila, nakakapag-mission sila, nakakarating. Very simple ang ginagawa nila. Alam niyo po, dati pag pumunta kami na sabi sa amin, Pastor, huwag kayong mag-i-aircon basa. Kasi pupunta kayo sa mission. Kami naman, oo, sige. Kaya pagdating po namin doon sa Bicol, ang papangit na ng itsura namin. Para na kaming ati-atiyan sa alikabok ng nakasakay na pa kayo ng ordinary bus. Di ba? Pero hindi naman yung nagkakalampungan yung kawali kaldero, may kumanong po sa likod, wala nang ganun. Maayos-ayos naman. Ang problema lang doon, itong tuhod mo nakatama sa ganito, sa kahoy. Yun ang hindi namin makagalan. Kaya kung nakukunti lang yung nag-mission eh. Kasi hindi talaga nasusuportahan ng local church ang mission. Di ba? Ang simple lang. 20 pesos lang ang iipunin mo sa loob ng... sige po, gagawin natin. Sagot ko na po yung bote ng Wilkins na lang. Doon natin nilalagay. Bibigyan namin kayo ng isa-isa. Ha? Kaya po tayo nun? Sabi, hindi na pastor, iipunin ko na lang. Hindi mo maiipon. Hindi mo maiipon. No? Kailangan lang na magkaroon tayo ng responsibility ng tungkulin. Ito kahit anong gawin ko, hindi ko gagastusin ito dahil para sa mission to. 27 pesos lang natin bigyan mo, makakapag-exercise ka pa. Bibili ako ng gulay, sasabihin ni Nanay Bigay, maglalakad na lang ako para sa mission. Sa isang linggo. No? Papapawisan pa ako. Lalabas pa yung mga toxic sa katawan ko. Alam niyo po, nung marinig ko yung sa Koreano, napaisip ko talaga ako mabuti. Sino may sumama sa seminar? Sister Shirley, si Sister Rose, si Sister Marlene, narinig po nila yan. No? Sabi ko nga, iniisip ko mabuti. Kung i-apply natin sa church, hindi mahihirapan yung budget ng Zion, hindi mahihirapan yung workers natin. Magaan sa atin. Ikaw ba magaan? Malay mo, sa panahon na yun, mabilang po natin ng Suzuki na Daihatsu si Pastor Oyet, hindi ko nakamotor, kundi nagdadrive ng 4 wheels. Kahit abutan ng gabi. Alam niyo po, kaya napasama sa akin yan si brother ko. Sabi ko, pag uuwi ako galing ng Purong, alas 10 ako makakauwi sa pag umulan pa, hirap na ho ako mag-drive.
Oh. Ayan yung ministra, every third Sunday, kailangan mo akong ipag-drive ang buong. Tingnan po, napakasimple po mga kapatid. Ang problema, where is our responsibility? Ako kaya kong gawin para makatulong sa gawain ng Panginoon. Sasabihin natin, kaya ko yung pastor, gagawin ko yan. No? Minsan po, ang problema, ayaw natin, hindi tayo, parang kasi tayong ganito. Yung bang, parang nahuli tayo, nahuli tayo. No? Hinuli ka ng enforcer, pinata ka. May violation ka. Ano ba, pumasok ka sa one way, o yung bus lane na lang, bus lane, nakapasok ka na. Hindi mo pwede sabihin sa police na, sir, hindi ko alam yun. Akala ko, ganyan yung maluwag, pwede ako dyan. Ano sabi nila? Anong pumoto nila? Ignorance of law is not excuses. Parang ganun po tayo sa mga Kristiyano. Nababiolate natin at sasabihin natin kung hindi ko alam, Panginoon hindi ko sinasadya. Pagka ganun katuwiran natin, nawawalan po tayo ng responsibilidad sa Panginoon at kung saan yung church na ating kinabibilangan. Kaya mga kapatid, sikapin po natin, no? Na tayo ay maging bahagi. May isa nga, yun nga yung inatiran kong church. Ano sabi nila? Mga kapatid, magko-convention tayo ngayong araw, ngayong buwan na ito. Alam mo, sabi nila, kayong mag-asawa. Si Nanay Vicky at saka si Teresa, isang pamilya yan. Ang inyong ipagpapasalamat, si Nanay Vicky 10,000. Si Teresa 10,000. Ibibigay mo yan, Ibibigay mo yan. Ang bata sa kanila, si Arlo, hindi pa kumikita, that is 5,000. Lahat kayo sa pamilya meron. Ngayon pinagsisikapan nila, bahala ka kung anong gawin mo. Tumambling ka, mag-share mo ka, humingi ka ng bayad. Basta yung araw na pinag-usapan na ibibigay mo yung 10,000 and 5,000 doon sa anak mo. Dadalhin mo yan, ipapapasalamat mo. Alam mo, sabi namin, ang bigat pa na sa church, no? Meron pa ng ganun. Alam mo, sabi sa amin, hindi namin ginagawa yan sa tao. Ginagawa namin yan sa Panginoon. Sabi ko, grabe yung motivation sa kanila ng leader at hindi lang ng leader. Alam nila yung responsibility nila sa church. Hindi ako magtataka. 42 countries all over the world na sila ngayon. May mga simbahan sila. Why? They become responsible to the church where they are belong. Kung saan sila. Mga kapatid, pag ginawa po natin ng mga bagay na ito, sa pagbabalik ng Panginoon, aani tayo ng gantimpala mula sa Panginoon because we're doing the best for the glory of God. We're doing the best because of our responsibility sa ating mga local church. May nagtanong po sa akin kahapon. Actually, ako po, sabi ko nga, hindi ako pinupukulan ng Panginoon. Sabi ko nga, Lord, okay na sa akin pag may nangingi ng tulong na baka magkaroon ako ng bahay. Tinanong po ako sa sasakyan. Kasama po namin nag-practice sa iba nito. Pastor, magkano po ang allowance niyo? Sabi ko, meron po akong allowance na 4,000 na. Hindi po ako sumagot. Hindi yung asawa ko sumagot. Noong sinabi na asawa ko na 4,000 naman, bigla po tumulong yung buhay. Sabi ng pastor, 4,000 naman sa palayo mo. Oo, sabi ko. Dati kasi sabi ko, 8,000. Kaya lang, dahil nga gusto ko na
time na nag-visit kami. Sabi niya, alam mo yung pastor namin, every week, no, ito yung tinibigay namin. Sa akin, hindi, sabi ko nga katulad yung mga naunang sinabi ko, I'm not serving man. Di ako nagpastor para kumita ng pera. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi alam ko sa pagmiministeryo ko sa Panginoon, ang Diyos ang nagbibigay ng lahat ng pangangailangan namin. Pag sinabi nila na may practice sa ganito, pag sinabi nila pupunta tayo sa ganito, ang Panginoon ang nagpupunta. Pero naniniwala ako na pag ang lahat ng mga kapatiran sa Panginoon nagiging responsible sa ating tungkulin bilang mga kapatiran sa church, ano man yung mga plano natin para sa gawain ng Panginoon, hindi po mahirap gawin. Kasi tayo mismo, we are open, no? Nakabukas tayo sa vision ng church na ipalaganap ang salita ng Panginoon. Alam niyo po, yung ating gawain sa kono, nakakatuwa. Ang sabi nga po ng ibang church, Pastor, nakakatuwa yung sayo. Kayo lang ang merong extended church, dalawa. Nakakatuwa. Hindi ko po sinasabi dito bilang senior pastor po dito. Ang sinasabi ko dito, yung tungkulin natin, pauna-una sa Panginoon. Are we willing to support yung gawain ng Panginoon na pinagkatiwala sa atin? Alam naman po natin, yung mga marami po nang alam sa atin, na mayroon pong mga taong ginagamit ng Panginoon para sa gawain ng Panginoon. Ngayon po, ang ating pong residence pastor ay si Pastor Raul. Si Pastor Raul po ay hindi pa po tumatanggap sa amin yan na allowance. Mga kapatid, sikapin po natin na ang ating mga lingkod ng Panginoon ay mabigyan po natin ng allowance. Pag ginawa po natin yan, mga kapatid, tayo po mismo, makakaranas po tayo ng pagpapala na mula sa ating Panginoon. Because nakikita ng Diyos ang ating puso. Pastor, marami po, wala pa kumalawan siya. Dito po si Church. Sa next Sunday po, itatalaga na po sila si Pastor Raul ang ating pong residence pastor. Si Pastor Oyel po ang ating pong assistant pastor sa darating po natin convention. Mga kapatid, isa po sa pastor na pag sinabi ko, tinanong, Pastor, magkano na po ang allowance niya? Huwag na sasabihin namin yan, unspoken kami yan. The reason is, ayaw natin na mapapulaanan yung church. Pero mga kapatid, sabi ko nga, yung gastusin sa Morong, malaki po. No? Yung traveling expenses, malaki. Kaya nga po ako, sabi ko nga, this coming month, na magkakausap po kami ng ating head, ng ating president. Nung ako po ay humawak ng ating pera sa national, na dati wala pong natitira sa mission. Purihin ng Panginoon, ngayon meron pong natira. Na 23,000, tinanong ko po yung aming nagbahay. Sabi ko, meron po tayo natitira mission. Sabi niya, mayroon 23,000. Sabi ko, ikakausapin ko yung national na yung natitirang mission ay maibigay sa atin. No? Dahil tayo po ngayon ang mayroong church, existing na dalawang church. Kaya sama niyo po sa panalangin, si
itong convention natin ay matulungan tayo para sa gawain ng Panginoon sa mundo. Pero siyempre po, higit sa lahat, manggagaling po sa atin ang support para po sa gawain ng Panginoon sa mundo. Maraming salamat po. Pagpalain po tayo ng Panginoon.